Medyo mainit po ngayon, kaya mga kapatid, lagi po kayong minom ng tubig sapagkat madali po tayong ma-dehydrate or natutuyuan kapag tayo po ay hindi iinom ng tubig. Kayo po, Naimel, may tubig po kayo dyan? May tubig po kayo? Kuha na lang po kayo. So last time po, ang pinag-aaralan po natin ay yung mga requirements. Maganda po yung pag-aaral natin sa pagsoul winning. Kailangan tayo po ay ligtas. Merong kadilasiyan ng buhay, yieldedness sa banal na spirito, meron tayong burden sa kaluluwa, panalangin at yung Holy Spirit. So, tayo, Brother Kel, naniniwala tayo isa lang ang Diyos. Nasa 3 persona. Paano natin maunawaan yun? Isa, tatlo, isa. Di natin maunawaan. Kasi yung Diyos yun limited lang yung utak natin. Pero sa persona ng Diyos, may Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Sa Old Testament, yung God the Father, siya yung, kumbaga, naka-front, parang sa Rubik's Cube. Diba, maraming mga sides yan. Merong sides ng red, sides ng blue. Sa sides, sa Old Testament, ang side, ang palaging nagpapakita o ang nagwo-work ay ang God the Father. And then, sa New Testament, sa Gospel, dumating si Jesus Christ, yung God the Son. And then, ngayon, nung umalis na si Jesus Christ, hanggang ngayon, ang nagwo-work ay ang God the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ay nasa atin at i-empower niya tayo na mag-share din tayo ng tungkol sa pagmamahal ni Jesus. So ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay motivations for soul winning. So mga kapatid, mamaya ang preaching natin is about Jesus loves the little children. Para ma-encourage tayong ipag-pray natin yung kids ministry natin tuwing Saturday. Yan po ang pag-uusapan natin. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay motivations for soul winning. Motivasyon. Ano ba mga isipin natin o mga mag-i-encourage sa atin na pag alam natin to, mas matutulak tayo na gawin natin yung pag-soul winning. Kasi sa buhay, kahit saang parte ng buhay, kailangan talaga natin ng motivation. Dito sa pagtuturo ng mga bata, kailangan mo ng motivation dyan. Sa pag-aaral, kailangan mo ng motivation. Kaya minomotivate ka ng nanay mo, mag-aral ka anak. Yan ang susi ng tagumpay. Sa pagtatrabaho, may motivation. Isa sa mga motivation mo, pag di ka nagtrabaho, wala kang pambayad sa bills. Sa church, sa paglilingkod sa Panginoon, may mga tamang motivations din. At yun yung pinag-aralan natin last time. Ngayon naman, specifically, ano yung tamang motivation kapag tayo ay nagsosoul winning? May mga ilang mga bagay po, mga kapatid. Unang-una, ang motivation natin ay yung Calvary. Tingnan natin sa Isaiah chapter 53. Alam niyo po, itong chapter na to ay isa sa mga pinakamagandang chapter na naisulat sa Old Testament. Bakit? Dito ipinapakita yung paghihirap ng Panginoon sa atin. Naghihirap ba ang Panginoon? Opo. Nung nagkatawan tao siya, tingnan natin yung salita ng Diyos. Ang isa sa mga titulo ni Jesus Christ, Man of Sorrows. Anong ibig sabihin ng sorrows? Okay? Paghihirap. Parang Man of Sorrows. Tao na naghirap. Verse number 1, chapter 53. Who hath believed our report? And to whom the arm of the Lord revealed. Parang sinasabi na Isaiah, sino ang maniniwala sa mga preaching natin? Kanino ba nahahayag ang kamay ng Panginoon? Number 2, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness. So, parang ina-explain dito yung weakness o yung mangyayari kay Jesus Christ. He hath no form nor comeliness, and we shall see him. There is no beauty that we should desire him. Yung paghihirap na mangyayari kay Jesus Christ, ang sabi ng Bible, walang kagandahan ang makikita sa kanya. Walang kapuri-puri kapag nakita natin siya. Anong ibig sabihin nun? Nung si Kristo ay
hinagupit, yung nilagyan siya ng crown of thorns. Now, yung crown of thorns, hindi siya yung parang pinatong lang, no? Hindi. Yung crown of thorns, talagang korona ng tinik na tinusok sa kanyang ulunan. Sa scalp. Tapos dugo-dugo. So, ikaw ba kakita ka ng isang tao? Wait lang po ah. Ikaw kaya makakita ka ng isang tao na puro dugo yung muka? Mapiplis ka ba o ididesign mo ba yung tao yun? Hindi. Mandidiri ka, matatakot ka. Yan ang, kaya sinabi dito, there is no beauty. Walang kagandahan ang matatagpuan sa kanya. Kaya sa mga Passion of Christ, makikita pa natin nung pinapako si Jesus Christ, yung Jesus Christ na umarte. Kahit nakapako na, pogi pa din, di ba? Di ba? Sa kay Mel Gibson, tangos pa din ng ilong, tapos maganda pa rin yung mata. Pero sabi ng Bible, no beauty. Number 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows. He acquainted with grief, and we hid as it our faces from him. And while he was despised, and we esteem him not. Kita natin yan, rejected of men. Sino yung mga tao nag-reject sa kanya? Yung kanyang sariling tao, yung mga Hudyo. Verse number 4, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse number 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So yung paghihirap ng Panginoong Kristo, yung kanyang pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo, lahat yun ay para sa atin. Kumbaga, siya nasugatan upang tayo ay gumaling. Upang tayo ay, siya ang umako lahat ng ating mga kasalanan. Para, nasugatan siya para sa ating mga transgressions, para sa ating mga iniquities. And sa kanyang mga stripes, tayo ay na-healed. Why? Sa verse number 6, and we like sheep have gone astray, we turned everyone to his own way, and the Lord had left him the iniquity of us. So, lahat ng iniquities natin, sin natin, na kay Jesus Christ, napunta kay Jesus Christ. And he was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to a slaughter, and a sheep before his shearers is dumb, so he opened not his mouth. Yung mga sheep, anong pinagkakaiba ng kambing, baboy, tsaka ng mga sheep? Pag nakakita ka na ng baboy na kinakatay, nakakita ka na ng baboy na kinakatay, Kiel? Di ba? Ang ingay, tsaka kambing. Pero ang mga sheep, pag kinakatay daw, hindi yan umiimik. Si Jesus Christ, he opened not his mouth. Anong ibig sabihin? Hindi niya sinabi, kayo mga tao kayo, nung pinarurusahan siya, lahat tinanggap niya yun, willingly and voluntarily. Hindi niya sinabi, pambira, ang titigas ng ulo nyo. Habang ano siya, nahagupit siya, habang nasasaktan siya. Hindi nyo ba alam, ako ang anak ng Diyos. Ang dami kong magagandang bagay. Walang sumbat. Lahat, kinuha ng Panginoon. And he was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off up the land of the living. Namatay siya. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. So, nakita niyo yun? Deceit ang ginamit dito. Wala daw deceit na natagpuan sa bibig ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya nagmura, hindi siya nagsalita ng mga masasamang bagay na in a sense na as in bad na kasalanan or curse word. Okay? At sabi sa Bible, hindi din natagpuan sa kanya yung guile. Pag sinabi mong guile, G-U-I-L-E. Pag pinag-aralan mo ng malalim yon, yung mga walang kwenta, ang unang ibig sabihin, walang kwentang bagay, ibig sabihin, hindi si Jesus Christ, hindi siya nagsalita ng walang kwentang bagay na for nothing. Hindi katulad sa atin, ang dami nating sinasabing mga bagay na mga walang kwenta. Lalo na yung mga nauusong mga trend, di ba?
Hindi naman nila alam kung bakit nila sinasabi yon. And pangalawang ibig sabihin nung neither found guile in his mouth, yung, magugulat kayo, pambobola. Ibig sabihin, si Jesus Christ, in his lifetime, hindi siya nambola. Kasi ang pambobola ay form yan ng lying. Pagsisinungaling. Tama ba? Gising ba kayo? Amen? Yun. So, verse number 10. Please open your Bible and I want you to read this. This very wonderful, this verse. Sa lahat ng naranasan ni Jesus Christ, lahat, walang kagandahan ang nakita sa kanyang muka. Inagupit. Hindi siya nagreklamo. Verse number 10. Anong sabi dito? Yet, parang, pag sinabi mong yet, ganun pa man. Kahit nangyari to sa Son of God, kahit nangyari to sa second person of the Trinity, ang sabi ng Bible, yet it pleased the Lord to bruise him. Nalugod ang Diyos, nalugod ang Ama, na siya ay namatay, nasugatan, pinahirapan. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Now, mga kapatid, ayun ang ibig sabihin ng salvation plan. Ang Ama, mahal na mahal, bagamat mahal na mahal ang anak, ibinigay niya sa ating lahat, namatay sa krus ng Kalbaryo, ng kamatayan na hindi niya deserve. Tignan niyo po, ang Diyos, siya ay Diyos ng katuwiran or just. He is a just God. And also, God is love. Paano mo, yung dalawang attributes ng Diyos na God is just, matuwid, and God is love, paano mo mamamanifest yun at the same time? Ganon kagaling si Lord. Sa papaanong paraan? Yung kasalanan, tayong mga tao, ang Diyos banal, dahil just ang Diyos, kailangan maparusahan ng kasalanan. So, dapat tayo ay maimpyerno. Tama? Nakakasunod po tayo? Impyerno tayong lahat. Pero sa kabilang banda, sinabi din ng Bible, ang tao, mahal ng Diyos. So, paano mo mamahalin ng isang tao at the same time, yung wrath mo at yung pagmamahal mo sa Kanya, paano mamamanifest? O mahal ka ng Diyos, ayaw niya Kanya mapunta sa impyerno. This is the good news. Ito ang magandang balita. Ang Diyos, sa krus ng Kalbaryo, ang Kanyang galit sa kasalanan ay na-manifest dun sa krus ng Kalbaryo. And at the same time, the wrath of God was poured upon the Lord Jesus Christ. That's why Jesus Christ said, Father, kung inyo pong nanaisin, let this cup pass from me. Ano yung cup na yon? The cup, yung wrath ng Panginoon na bubuhos sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, not my will, but thy will be done. So, the wrath of God was satisfied on the cross, and at the same time, the love of God was manifest on the cross, sapagkat tinake niya lahat ng ating mga kasalanan. Now, the question is this, Pastor, gano'n na lang ba yun? Yung mga tao hindi maniniwala sa Panginoon, impyerno sila. Hindi tatanggap kay Jesus Christ, impyerno sila. Si Jesus Christ, naghirap lang ng ilang minuto, o hindi ilang minuto, sabihin na natin ilang oras doon sa krus ng Kalbaryo. Pero yung mga tao, walang hanggan silang mapaparusahan sa krus ng Kalbaryo, ay sa impyerno. So pwede mong tanungin, gano'n na lang ba yun? Hindi ba't parang unfair? Mga kapatid, hindi ayon unfair. Bakit? Ang Diyos, siya ay mapagsawalang hanggan. Si Jesus Christ, Son of God, walang simula, walang katapusan. Nung inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ito ay offering. It is an everlasting offering. Anong ibig sabihin nun? Yung Diyos na pagsawalang hanggan,
Ang Ama, kailangan niya ng punishment, ng payment na babag sa walang hanggan. Kaya nung inalay ni Jesus Christ ang kanyang buhay, siya ay Diyos na babag sa walang hanggan. Walang hanggan din yung kabayaran na ibinigay niya. Nasundan po natin mga kapatid. So, everlasting payment. Kaya, hindi pwedeng tao ang tagapagligtas kasi tayong tao, meron tayong simula. Ang Diyos, walang simula. Tayo, meron tayong katapusan. Ang Diyos, walang katapusan. Kaya nung namatay si Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, namatay lang ang kanyang katawan. Ang kanyang soul and spirit, his body was on the grave. But his soul and spirit, bumaba dun sa ikalaliman ng mundo, which is yung tinatawag na Abraham's bosom. And then after 3 days, nagbalik sa kanyang katawan, which is glorified body, sa kapangyarihan ng banal na spirito, ng anak at ng ama. Now, pag nakita natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, kung paano siya nag-suffered sa kasalanan ng sangkatauhan, bawat tao namatay si Kristo, so dapat wala tayong pinipili. Lahat ng tao, importante sa Diyos, in a sense, na si Kristo namatay para sa kanila. Kaya mga kapatid, kung mahal ng Diyos lahat ng tao, dapat tayo yung tao na wala tayong tinatangi. Totoo, meron tayong mga tinatangi. Yan yung nature natin, na kapag mas mayaman, kapag college graduate, kapag mas mabait sa'yo, tinatangi mo. Kumbaga, maganda yung pakikasama. Pero yung mga taong hindi maganda ang kanilang background ng buhay, galing sila sa broken family, for example, or galing sila sa pamilyang hindi maganda ang record, or nakulong, ex-convict, or hindi siya nakatapos ng pag-aaral, or kung ano pa mga bagay, wala tayong pagtangi sa kanila. Anong sabi ni Jesus Christ? Kung mamahalin nyo lang, yung mga taong kamahal-mahal, wala kayong pinagkaiba sa mga unbeliever. Ouch! Ang sakit nun. Pag talagang in-internalize natin yung words ni Jesus, kumbaga I'm paraphrasing, wala kang pinagkaiba sa mga unbeliever pag mahal mo lang yung mga kamahal-mahal. Kaya sabi ni Jesus Christ, kamahal-mahal o hindi kamahal-mahal, ang pag-ibig dapat natin sa tao unconditional upang ma-share natin sa kanila si Jesus Christ. Kaya po, ganito po mga kapatid, pag may magsimba na hindi nakaayos, ituring natin ng tama. Huwag tayong Kristiyanong ganito. Ang tingin mo sa mga crew, mabababang kalidad or nilalang ng mga tao. Ang tingin mo sa mga security guard, utusan. Ang tingin mo sa mga waiter, hindi dapat sila nagkakamali kasi binabayaran mo sila. Huwag po. Dapat tayong mga Kristiyano na mahal yan ng Diyos, namatay siya dyan, namatay si Kristo para sa kanila, so mahalin din natin sa kanila. Mahalin din natin sila. Isa yan sa mga motivations. Si Kristo namatay para sa lahat at dapat i-share natin yung love ni Lord sa lahat ng tao. Next, sa pang-motivation, hindi lang yung Calvary, yung suffering ni Jesus Christ, kundi yung hell. Ito ang matindi. Maraming mga Kristiyano ngayon, Christian groups, na nagtuturo na walang impyerno. Kung walang impyerno, ano nang mangyayari? Di bakit pa tayo magsa-soul winning kung wala namang impyerno? Halimbawa, let's say for example, mga Jehovah's Witnesses. Sa kanila, hindi sila nagtuturo ng impyerno. Ganito lang yan. Pag ikaw sumunod ka kay Jehovah, ikaw ay mapupunta ka sa paraiso. Pero pag hindi mo kinalala si Jehovah, ikaw ay ma-annihilate lang. Or pagkatapos ng kamatayan, matutulog yung kaluluwa. Pagkatapos, maghihintay yung kaluluwa ng Judgment Day. Tapos pag hindi ka pasok sa pamantayan ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian, walang impyerno, ma-annihilate ka lang. So, kita nyo, anong chance? Yung mga tao, o sige, okay lang, wala naman palang paghihirap,
Hindi lang ako makakapasok sa kaharian ng Diyos, sa new heaven and new earth, pero walang kaparusahan. Tanong, alam nyo ba kapag hindi ka naniniwala sa impyerno, isa yan pang aasar. It's like an insult to what the Lord Jesus Christ has done 2,000 years ago in the cross of Calvary. Parang sinasabi mo, Lord, walang kwenta yung ginawa mo. Namatay ka para saan? Para iligtas kami saan? Parang wala lang. Kaya sa kanila, si Jesus Christ, hindi Diyos, kundi maliit lang na Diyos. Mga kapatid, tayong mga Bible Baptist, tayong Baptist, hindi dahil Baptist tayo, kaya tayo naniniwala sa impyerno. Kasi sinabi ng Bible na merong impyerno, na kapag ang isang tao hindi talaga tunay na tumanggap sa Panginoon, kahit nagsisimba ka pa, o kahit ang nanay-tatay mo Kristiyano, kahit 10 beses ka pang binautismuhan, pero kung wala talagang paglalagak ng iyong pananampalataya sa isang anak ng Diyos, pag gising mo, pagkatapos ng kamatayan, life after death, you will wake up like that rich man in Luke chapter 16, you will wake up in hell. And in hell, hindi doon 10,000 years, 1,000 years, 1 billion years. No. For eternity. Paparusahan ang tao magpasawalang hanggan. Ngayon ang tanong, bakit kailangan gawin ng Diyos yon? Tandaan natin, ang tao pag napunta sa impyerno, hindi kasalanan ng Diyos. Amen? Kasalanan ng tao. Pinili nila yung kapahamakan kaysa sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, yung mga kamag-anak natin na wala silang pagkakilala sa Panginoon, sa huling buhay nila, hindi man lang nila napakinggan yung gospel. Kaya mga kapatid, kahit i-reject tayo, huwag tayong sumuko, lalo sa mga kamag-anak natin. Kasi once na na-preach ang gospel, hindi yan babalik sa Diyos na walang kwenta. Maybe at the end of their life, they will ask forgiveness to the Lord. They will remember for all those years na palagi mong sinishare si Jesus Christ. At the end of their life, they ask forgiveness. They believe the Lord. Look at that man na kasama ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Hindi sinabi ni Jesus Christ nung sinabi, Panginoon, isama niyo po ako sa inyong paraiso. Alam niyo yung sinanawag niya si Jesus Christ na Lord? It means everything. When you call Jesus Christ your Lord, it means a lot of you. It's your everything. Bakit? Panginoon Hindi lang basta Diyos. Kasi ganito po yan. God and Lord. Medyo may pagkakaiba yan. Ang Diyos, Diyos siya ng mga mananampalataya at kahit ng mga hindi mananampalataya. In a sense, nakinreate sila ng Diyos. Pero pag sinabi mong Lord, you are not just a creation of a creator, but you are a creation na merong relationship sa creator. So Lord, merong covenant. You want to enter into a covenant relationship with your creator, Lord. So, yung woman na dinala kay Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ, nasaan na yung mga accuser mo? Anong sabi ng babae? No man. Jesus, ganun ba yung sinabi? Hindi. No man pray. No man tall. No man Jewish rabbi. No. No man Lord. It is their statement or belief about Jesus Christ. And that thief on the cross, when he turned his eyes to Jesus Christ, he said, Lord, Panginoon. Ibig sabihin, naniniwala siya na si Jesus Christ ay ang Messiah. If thou shalt confess the Lord Jesus Christ in thine heart, if thou shalt believe in thine heart, that man, hindi sinabi ni Jesus Christ, o sige, pag nabuhay ka dito sa capital punishment ng mga Romano, magbagong buhay ka muna, bago kita isama sa paraiso. O sige, magpabautismo ka muna, or ano pa mga bagay na gawin mo. Hindi. Nung sinabi niya kay Jesus Christ na, Lord, isama niyo po ako, ang sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. At namatay yung taong yon, Jesus Christ, nakita niya ang taong to. So hell,
Matindi ang init sa impyerno. Kung dito naiinitan tayo, mas mainit po sa impyerno. Sabi ni Charles Spurgeon, ni D.L. Moody, every time that he mentioned the teachings about hell, hindi pa pwedeng tutulo ang kanyang mga mata. Bakit? Imagine, for eternity, walang katapusan. Yung iba kasi, ang turo nila, kaming mga rockers, kaming mga mga tinuturo? Sa hell, sama-sama kami, magrarak-rakan kami doon. Mag-enjoy kami forever. No, walang ganon. Hindi kayo magkikitaan, hindi kayo tipong parang meron kayong fellowship there. Hindi. They will suffer for eternity. Kaya nga mga kapatid, pagdating sa langit, pag nag-rapture, it is a great reunion. Bakit? Halimbawa, si Pastor Cal, Pastor Chris, pag mag-rapture, wala pa siyang glorified body ngayon. Pag mag-rapture, magkakaroon niya ng parang fusion. Fusion ng kanyang glorified body. Ano ba nangyari kay Pastor Cal? Di ba nilibing siya? Nilibing ba? And then yung soul, pag nag-rapture, magkakaroon ng glorified body. Okay? Tapos tayo, mapupunta din tayo doon. Andun na tayo. May tunog, no? Sorry, Great reunion. Wow, okay, hello. Pero, I believe, meron ding iyakan. Kasi, syempre, hanapin kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. Hindi sarap, naiwan sila dito. Kaya ang sabi ng Panginoon, lahat ng ating mga luha, bakit papawiin ng Diyos yung mga luha natin? Hindi lang dahil tapos na yung paghihirap, tapos na yung utang, tapos na yung pag-iisip ng ulam kinabukasan, tapos na yung pang-tuition. Hindi lang yon. Papawiin ng Diyos lahat ng luha natin pagdating sa langit. Kasi yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin nakasama sa langit, sabi ng mga ibang mga theologians, when God wiped away your tears, makinig kayo maigi He also wiped your memories about your loved ones na nasa impyerno. Kasi paano ka mag-enjoy for eternity if you have these memories na meron kang kamag-anak, mahal sa buhay na nandun sa impyerno, pinaparusahan habang buhay. You cannot enjoy eternity. So that's their interpretation. And also, parang ganun na din. Ganun na din. Technically, in essence, that's true. Kaya mga kapatid, habang buhay pa sila, share na natin sila ng gospel. Bigyan natin ng tracts, bigyan natin ng Bible. Yung Book of Mark. Tapos pasahan natin sila ng mga audio Bible, mga Bible verses. Meron akong evangelism, meron akong playlist sa Facebook tsaka sa YouTube ng mga evangelism or gospel presentation. So next time, pwede natin gawin, ito, ipasa nyo to. Video for this month na pwede nyong ipasa sa mga friends nyo. Mapanoorin nila. Huwag kayong mahiya. Bakit? Kasi pagdating ng araw, Great White Throne Judgment, di ba? Kung saan lahat ng mga patay bubuhayin mula sa impyerno. Kasi yung hell, temporary lang yan Bubuhayin lahat ng mga patay. Great White Throne Judgment, ang Diyos nasa harapan, lahat ng mga saints nasa likuran ng Diyos, bubuhayin ng mga patay isa-isa. Isa-isa. Imagine mo, they will see you. Okay? You're up there in heaven. And then, God will give them a body. Bigyan sila ng Diyos ng katawan na masusunog for eternity. And death and hell were cast into the lake of fire. For eternity, they will suffer. So, hell is just a temporary place of torment. 10 o'clock na pala. Sige, mga 5 minutes pa. Another one, yung judgment seat of Christ. Meron pa tayong 2 points. Pagdating ng araw, pag kaharap na natin ng Panginoon, you will connect all the pieces of the puzzle. Parang, tsaka mo marirealize, dapat pala ginalingan ko pa. Dapat pala mas nag-soul winning pa ako.
Dapat pala mas nagbigay pa ako sa church. Dapat pala mas nag-spend ako ng time sa Panginoon. Marami kang magiging dapat, makokonek-connect mo yung mga pag humirap ka na sa Panginoon. Ay yung pinaka nakakatakot sa lahat. Yung sabihan ka ng Panginoon na slothful, tamad ka, hindi mo ginawa yung nararapat. Hindi ka naging mabuting tatay, hindi ka na mabuting nanay, naging mabuting lola, naging mabuting kristyanong estudyante, hindi mo pinakita yung magandang testimony, hindi ka nag-share ng gospel. Mga kapatid, nung naligtas ako nung third year, 2010, March 14, 2010, lahat ng classmate ko nung third year, shiniran ko ng gospel. Kahit pagtawanan nila ako, okay lang. Nung fourth year, hindi na masyado kasi medyo karnal na ako nun eh. Natuto na akong mag-girlfriend, kung ano-ano pa. Medyo may backsliding ng konti. Pero dumating sa time ng buhay ko, tinanong ko sarili ko, wait lang. Nag-church ako every Sunday, pero ganito yung ginagawa ko. Palagi akong nagpapa-fall sa mga girls. Tapos, pag Sunday, kunyari, banal ako. Ano pa talaga gusto kong gawin? Hanggang, yung mga camp, importante yun. Hanggang sabi ko, sige Lord, seseryosohin ko yung Christian life ko. Kasi dadating ang araw, haharap tayo sa Diyos. Judgment seat of Christ. At ang pinakamasakit, ulit na maririnig natin, thou slothful. Or, ano bang mas magandang pakinggan natin? Well done, my good and faithful servant. Or, thou sluggard, slothful, tamad. Hindi tayo nagtrabaho sa Panginoon. So mga kapatid, ito po yung ating soul winning series, Motivations for Soul Winning, yung ginawa ni Jesus Christ, yung impyerno, at saka yung judgment seat of Christ, na someday haharap tayo sa Diyos, magbibigay tayo ng sulit. At sinabi din doon, and every idle word that man shall speak, they will give him account to the day of judgment. Malupit yun! Nare-rejoke nga ako doon sa verse na yun eh. Kasi yung word na idle doon, and every idle word, I-D-L-E. Pag sinerge mo yung ibig sabihin nun, walang laman, walang kwenta. Or, hindi lang siya basta curse. Curse, mabigat na yun eh. Pero yung vain, walang laman, pati lahat yon bibigay nating sulit sa Panginoon. Grabe, matindi. Kaya po, someday, haharap tayo sa Diyos. Tumayo po tayong lahat at tayo po yung manalangin. Panalangin din po natin ang ating Sunday School offering. Lord God, Father in heaven, we thank you for this day. Motivations for soul winning nawa po. Mas mamotivate po kami sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, sa impyerno na nagbabadya, sa mga taong hindi pa nakilala sa inyo. And someday, magbibigay kami ng sulit, great, sa judgment seat of Christ. I pray, O God, na huwag po kaming malus yung mga motivation na ito. Bagkus palagi po naming maisip, palagi po naming isipin ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga taong nakasalubong po namin, makakasalamuha. Bigyan niyo po kami ng goal, desire to reach them, O God. Thank you, Lord, for this day. May you bless our Sunday School offering at magamit po sa inyong gawain. At ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Amen. Pagtas po ng Sunday School offering, tayo po ay magkaroon ng mga 3 minutes break and then simulan po tayo agad. Thank you po.